Maligayang pagdating sa isa pang pagguhit mula sa mag-enjoy tayong mag-drawing ng magkasama, tuklasin na natin agad ang kwento ngayon. Isang bayani na naiiba si Monkey D. Luffy ay hindi pangkaraniwang pirata. Una sa lahat, ang kanyang anyo ay malayo sa nakakatakot. Sa suot niyang sombrero de dayami, isang ngiti na parang kayang gawin ang lahat, at isang malayang kilos, mahirap isipin na isa siyang mapanganib na manlalakbay. Ngunit sa kabila ng kanyang masayahing anyo at simpleng pag-uugali, si Luffy ay isang kahanga-hangang kapitan na may pangarap na mas malaki pa sa dagat, ang maging hari ng mga pirata. Ang kanyang paglalakbay patungo sa tila imposibleng layuning ito ay nagsimula maraming taon na ang nakararaan. Noong siya ay bata pa at nakilala si Shanks, isang piratang pulang buhok na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng kalayaan at pagkakaibigan. Binigyan din siya ni Shanks ng sombrero de dayami, isang simbolo ng tiwala at pag-asa na palagi niyang dala. Balang araw, magiging hari ako ng mga pirata, sigaw ni Luffy kay Shanks nang umalis ang pirata at iniwan siya sa kanyang isla. Simula noon, nangako si Luffy na tutuparin ang pangarap na ito. Ngunit may kakaiba kay Luffy na nagpa-distinguish sa kanya, ang kanyang katawan ay gawa sa goma. Matapos kainin ang gom-gom na prutas ng Diablo, nagkaroon siya ng di pangkaraniwang kakayahan na pahabain, iikot, at mag-bounce na parang goma. Gayunpaman, may kapalit ito, hindi na siya maaaring lumangoy, isang malaking problema para sa isang pirata. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang determinasyon ay walang kapantay, at walang alon o bagyo ang makakapigil sa kanya. Higit pa sa kanyang pisikal na kakayahan, taglay ni Luffy ang isang mas dakilang regalo, ang kakayahang magbigay inspirasyon sa sino mang kanyang makasalamuha. Ang kanyang grupo ang perpektong halimbawa nito. Sina Zoro, ang mapanganib na espadachin, Nami, ang henyo sa paglalayag, Usopp, ang malikhaing mamamana, Sanji, ang eleganteng kusinero, Chopper, ang manggagamot na USA, Robin, ang mahiwagang arkeologo, Frankie, ang cyborg karpintero, Brook, ang skeleton na music hero, at Jinbei, ang marangal na merman. Lahat sila ay piniling sumama sa kanya hindi lang dahil sa kanyang lakas, kundi dahil naniniwala sila sa kanya at sa kanyang pangarap ng isang mas magandang mundo. Panibagong pakikipagsapalaran ang tumatawag, isang tahimik na hapon sa Thousand Sunny, ang kahanga-hangang barko ng grupo na gawa sa kahoy ng Adam Tree, ang pinakamalakas na materyal sa mundo. Habang inuugoy ng mga alon ng barko, nakahiga si Luffy sa unahan nito, may straw sa bibig, at nakatakip ang sombrero sa kanyang mga mata. Ang boring, sabi niya, binasag ang katahimikan. Ang kanyang boses ay pumukaw ng atensyon ng buong grupo. Hindi ka dapat na Bob Oring, Kapitan, sagot ni Sanji, dala ang isang plato ng inihaw na karne. Araw-araw sa dagat ay isang pakikipagsapalaran. Nagliwanag ang mukha ni Luffy nang makita ang pagkain, ngunit bago niya ito makain, isang kakaibang nilalang ang damapo mula sa langit. Isang postbird ito, may sulat na nakatali sa paa. Habang tumutugtog si Brook ng isang masiglang melodiya, mabilis na kinuha ni Nami ang sulat. Ano ito? Tanong ni Zoro, tumayo mula sa pag-ensayo. Binuksan ni Nami ang sobre ng may pag-usisa. Kakaiba ito, sabi niya, binabasa ng malakas. Ayon dito, sa panahon ng summer solstice, lilito ang isang misteryosong Rainbow Island. Nakalagay ito sa Triangle of Mist, at sinasabing nagtatago ng kayamanang kayang tuparin ang anumang hiling. Ang mga salitang, kayamanan, at hiling, ay nagpasigla kay Luffy. Isang mahiwagang isla, kayamanan, Terra na, sigaw niya, tumalon mula sa kinauupuan. Ang kanyang enerhiya ay nakakahawa, at nagsimula agad ang grupo sa paghahanda para sa bagong pakikipagsapalaran. Translation continues as per request. Let me know if you'd like the rest. Paglalakbay patungo sa misteryo. Ang paghahanda para sa paglalakbay ay tumagal ng ilang oras. Si Nami ay nag-aral ng mga mapa upang makahanap ng ligtas na ruta sa Triangle of Mist, isang lugar na kilala sa panganib nito.
Siniguro ni Frankie na ang bawat bahagi ng Thousand Sunny ay handang harapin ang anumang hamon. Habang si Usopp ay abala sa paggawa ng mga kagamitan at traps, si Sanji naman ay nag-ipon ng pagkain. Kahit saan man tayo makarating, sabi niya, dapat busog tayo. Bawat miyembro ng grupo ay may kanya-kanyang gawain. Si Robin ay nagsaliksik sa kanyang mga libro upang humanap ng anumang mga kwento tungkol sa Rainbow Island. Hindi ito isang ordinaryong isla, sabi niya. May mga alamat na naglalarawan ng ganitong lugar, ngunit wala pang nakabalik upang magkwento. Ang revelasyon na ito ay nagpang-inag kay Chopper. Wala pang nakabalik, baka hindi na tayo dapat pumunta, sabi niya habang mahigpit na hawak ang kanyang sombrero. Huwag kang mag-alala, sabi ni Luffy na tumatawa. Isang malakas na grupo tayo. Sabay-sabay nating hahanapin ang isla. Sa loob ng Triangle of Mist. Ang Triangle of Mist ay nakakatakot. Ang mga alon ay gumalaw ng hindi natural, at ang mga kakaibang tunog ay umalingaw-ngaw sa paligid. Ang mga anino ay lumilitaw at nawawala, nagpapataas ng takot nina Chopper at Usopp. Baka multo ang mga iyon, sigaw ni Usopp habang hawak ang kanyang tirador. Tumawa si Brook, ako ay isang multo, at walang dapat katakutin. Yo-ho-ho-ho. Sa gitna ng hamog, nakasalubong nila ang isang abandonadong barko. Ang punong haligi nito ay bali at ang mga layag ay wasak. Ano kaya ang nangyari dito? Tanong ni Robin habang sinusuri ang mga gallows na parang marka ng kuko sa gilid ng barko. Baka isang dambuhalang nilalang sa dagat. Laging positibo si Frankie at voluntaryong nag-alok na tuklasin ang lugar, ngunit napagdesisyonan ng grupo na magpatuloy na lang, iniiwan ang nakakatakot na barko. Sa wakas, matapos ang ilang araw ng paglalakbay, nagbukas ang hamog, at lumitaw ang isang kamanghamanghang tanawin. Ang Rainbow Island ay parang isang panaginip. Ang bawat puno, bulaklak, at ilog ay nagliliwanag sa mga matingkad na kulay. Ang langit sa ibabaw ng isla ay puno ng magkahalong init at lamig na parang isang walang katapusang paleta ng pintura. Bumaba ang grupo sa pampang, namangha sa kagandahan ng lugar. Sa kanilang harapan ay naroon si Harlan, isang matandang pantas na may mahabang balbas na may mga gintong sinulid. Maligayang pagdating, sabi nito na may malalim na boses. Ang Rainbow Island ay hindi lang isang lugar ng kagandahan, kundi isang lugar ng mga pagsubok. Upang makuha ang kayamanan, kailangan ninyong harapin ang tatlong pagsubok, tapang, karunungan, at puso. Dalhin mo kami sa mga pagsubok, sigaw ni Luffy, puno ng sigla. Ang mga pagsubok ng tapang dinala sila ng pagsubok ng tapang sa isang labanan laban sa isang dambuhalang dragon na parang bahaghari. Ang dragon ay isang makapangyarihang nilalang na may mga kaliskis na kumikislap sa iba't ibang kulay at mga mata na parang tumatagos sa kaluluwa. Ang labanan ay matindi. Si Zoro at Sanji ay nagkasundo upang magtulungan, nagpakita ng kahanga-hangang pagkakaisa. Atakehin mo ito sa gilid, sigaw ni Sanji habang nagbibigay daan kay Zoro upang magsagawa ng isang malakas na atake. Siyempre, hindi nagpaiwan si Luffy, gamit ang kanyang kapangyarihang goma upang pigilan ang buntot ng dragon. Sa wakas, matapos ang isang malakas na sigaw ng dragon, ito ay sumuko, hinayaan silang magpatuloy. Ang pagsubok ng karunungan sa pagsubok ng karunungan, sina Robin at Usopp ang nanguna sa pagdedesisyon sa isang palaisipan na may kinalaman sa mga mapa at sinaunang kasulatan. Ang palaisipan ay nangangailangan ng kombinasyon ng loika at intuwisyon. Parang sinusubukan tayo ng isla, sabi ni Robin. Ang tensyon ay mataas, ngunit sa wakas ay nahanap nila ang solusyon, binuksan ang isang lihim na daanan patungo sa huling pagsubok. Ang pagsubok ng puso ang pinakamahirap sa lahat. Hiningi ni Harlan na ipahayag ng bawat isa ang pinakamalalim nilang hangarin. Habang nag-iisip ang lahat, lumapit si Luffy at nagsabi, ang hangarin ko ay laging masaya at malaya ang aking grupo na abutin ang kanilang mga pangarap. Ang mga taos-pusong salitang ito ay tumama ng malalim kay Harlan. Ang tunay na kayamanan,
sabi niya, ay hindi isang bagay na maaaring ariin, kundi ang dala ng puso. Ang kayamanan ng isla sa wakas, ibinigay ni Harlan sa kanila ang Rainbow Crystal, isang bagay na kumikislap ng mainit at nakakaaliw na liwanag. Ito ay isang simbolo ng inyong pagkakaisa at tapang, paliwanag niya. Habang paalis sila sa isla, ang langit ay napuno ng mga sumasayaw na bahaghari bilang isang espesyal na palem sa mga manlalakbay na nalampasan ang mga pagsubok ng isla. Bagong pakikipagsapalaran sa hinaharap hawak ang Rainbow Crystal at puspos ng saya, muling naglayag si Luffy at ang kanyang grupo, handang harapin ang mga bagong pakikipagsapalaran. Ang bawat miyembro ay may dalang mahalagang aral, at ang kanilang pagkakaibigan ay mas matatag pa kaysa dati. Anong susunod nating pakikipagsapalaran? Tanong ni Nami. Hindi mahalaga, sagot ni Luffy na tumatawa. Hanggat magkakasama tayo, magiging kamangha-mangha ito. Salamat sa panunood. Panoorin ang isa pang video sa aming channel na mag-enjoy tayong mag-drawing ng magkasama, kung saan isang natatanging karakter ang magsisimula ng bagong pakikipagsapalaran.